Muli po, magandang araw po ng linggo. Mga sagabal po at nagiging problema sa pangangampanya. Ito po ay nakaukol doon po sa mga may team o may mga kasama. Ito naman po ang advantage ng independyente dahil hindi po niya mararanasan ang problemang ito na tatalakayin ko po sa inyo ngayon. Ano po ba ito? Kagaya po ng aking nabanggit, ang sasabihin ko pong ito ay para lamang po doon sa mga may team. Ano po, may grupo, hindi partido. Na kalimitan po mga kabarangay ay tinatarget o ini-strategize ng kalaban. Ano po ang ibig kong sabihin? Pinag-aaway-away po niya yung isang grupo o yung isang team. Yes po, gumagawa po ng kasiraan sa bawat isa para mag-away-away po ang mga ito. Divide and conquer. Ika nga. Ano po yung ibig sabihin? Palinituin po na ang isang miyembro po sa team ay nagsosolo, nagsasarili. Ang pinoboboto lamang niya bilang kagawad ay sarili lamang niya at ang kapitan. Kapag narinig po o nalaman ng iba ito, ay magkakanya-kanya na po sila. Magkakaroon na po ng sigalot. Mawawala na yung tiwala at respeto po sa bawat isa na magiging dahilan po para may matalo o matalo silang lahat. Mga kabarangay, ang isang team po o ang isang grupo kapag siya po ay matibay, mas mabilis po o malapit po sila sa panalo. Paano po? Ito po, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang boto po ng isang kagawad ay boto dapat ng lahat ng kanyang kasama. So, lagi pong, siyempre kapitan, 7 kagawad, 8. Kung lahat po ng sympathy vote, simpatyang boto, ito po yung mga kamag-anak, malapit na kaibigan, na tiyak po na kung ano ang sasabihin natin ay gagawin nila o iboboto po nila. Mula po sa kapitan hanggang sa 7 kagawad, kapag ang isang kagawad po ay nakakuha ng halimbawa sabihin na lang po natin na 10 sa kanyang mga simpatyang boto. Mula po kapitan hanggang kayong lahat na kagawad ay may 10 boto na. Kung lahat po kayo ay ganyan ang ginagawa, bawat isa po sa inyo ay may 70 boto na o 80 boto. Malinaw po ba? Kaya ang ginagawa po ng iba ay pag-aaway-awayin po kayo. Mawawalan nga ng respeto at tiwala ang bawat isa. Magkakaroon na po ng duda. So magkakanya-kanya na. Diyan po yung hindi dapat na mangyari. Hindi po ninyo dapat i-entertain ang anumang paninira sa bawat isa. At kung mayroon man po na hindi gumagawa ng hindi maganda, ay kailangang ayusin na po ninyo bago po magkaroon ng halalan. Yes po, napakatibay po kasi ng may grupo talaga na nagkakaisa dahil ang boto po ng isa ay boto ng lahat. Real talks based on facts.